Na-feel mo na ba yung pakiramdam na sobrang amazing ng tao na karelasyon mo ngayon? Yung feeling na hindi ka niya deserve kasi hindi nakagaya dati yung feelings mo. Nafa-fall out of love ka na. Hindi ka nag-iisa kasi sobrang daming tao na nai-stuck sa relationship nila. Kahit na-realize nila na nabawasan or nawala na talaga yung love nila para sa partner nila. Pero tinutuloy pa rin nila kasi hindi nila alam kung paano bibitaw. Natatakot sila. And sana pakinggan mo ako ng mabuti sa sasabihin ko na to. Falling out of love doesn't make you a bad person. It makes you human. Malungkot, mahirap, masakit. Pero try nating tignan yung mga possible na magandang pwedeng mangyari. At dahil dyan, punta na tayo sa imagination part para malinawan ka sa mga possible na good endings. Hinga muna tayo ng malalim kahit isa lang. Game? Imagine walking away with respect and kindness. Knowing na alam mo na magkakaroon na siya ng real chance na mahanap yung true happiness niya. Yung taong magpapasaya sa kanya talaga. Yung taong deserve niya. Try to picture a moment na naipon mo na lahat ng lakas ng loob na magkaroon ng honest conversation. Para di na kayo mahirapan. Para maging free na kayo sa isa't isa. Isipin mo kung gaano ka sarap yung pakiramdam na mag-move on with peace. Yung walang halong takot, guilt, at pagsisisi. At syempre, kung merong good ending, hindi mawawala yung mga negative na iniisip natin. Kasi nga, overthinker tayo. Iniisip mo na, what if hindi niya maintindihan at maisip niya na kasalanan niya lahat? What if ma-feel niya na hindi siya enough? Na merong mali sa kanya? Or baka iniisip mo na, paano ko bibitawan yung isang tao na walang ginawang mali sa akin? Or yung pinakasagad is, what if magsisi ako kapag binitawan ko siya? Natural lang na ma-experience mo yung mga ganyang pakiramdam. Kasi naranasan ko rin naman, naranasan din ng ibang tao. Kaya naiintindihan kita. Pero the problem is, kung itutuloy mo yung relationship at hindi ka na masaya, hindi ka na buo, hindi ka na kontento, magkukos lang lagi ng pain and suffering sa inyong dalawa at sa relationship nyo. Magiging stressful lang. Living with love and respect is not selfish. It's brave and honest. Hindi mo na kailangan magpanggap or magpretend kung masaya ka pa ba or magpretend kung okay ka pa or magpanggap na kaya mo pa. Wait lang, disclaimer lang po. Hindi ako master ng relationship, hindi ako date doctor, at hindi rin ako relationship coach. Gaya mo rin ako na naghahanap ng way sa mga problema na dumadaan sa akin. And sinishare ko lahat ng experiences ko and lahat ng natututunan ko when it comes to love. Kaya this channel is to guide you, to give you a chance, to help you create an opportunity para magkaroon ka ng fighting chance sa taong gusto mo. Sa true happiness. Sa taong pangarap mo. Kaya kung may plan kang pumasok sa relationship, in a relationship ka na, may plano kang bumitaw sa current relationship mo, or kahit pa broken hearted ka, basta 18 years old pataas, para sa itong channel na to. And I hope na meron tayong matutunan sa isa't isa. Welcome back to my channel. This is Level Up with Kenzo. Ang focus natin is dating, relationship, and happiness. Kung first time mo pa lang dito sa channel natin, wala tayong sponsor na big company or famous person para mag-support at i-promote yung channel natin. Kaya naman the best way to support me is to hit that subscribe button, thumbs up this video,
Comment your questions below. Super big help na yan para mag-grow yung channel natin and sobrang ma-appreciate kita. Kaya tara, simulan na natin. 3 tips kung paano bumitaw kung di ka na masaya. Tip number 1, be honest on your feelings. Express your emotions clearly without assigning blame. I-express mo ng maliwanag yung emotions mo. Yung pakiramdam mo, yung walang sisihan at walang turuan. Palagi natin naririnig yung classic words na, it's not you, it's me. Pwede mo sabihin na, gusto kong maging open-minded ka sa sasabihin ko. Hindi ito about sa'yo, about to sa pakiramdam ko. Magiging mahirap at masakit, pero pag nag-focus ka sa feelings mo, kaysa sa ituro at ibaling mo yung sisi at lahat ng mali sa kanya, mapiprevent mo yung sigawan, yung palitan ng masasakit na salita. Sobrang laking possibility na magiging kind and mature yung conversation yung dalawa. Tip number 2, pick the right time and place. Timing and setting matter. Don't make it impulsive or public. Sobrang importante yung pagpili mo kung kailan at kung saan mo siya gagawin. And syempre, please wag na wag sa public. At wag kang pabigla-bigla. Pumili ka ng yung right calm day. Yung hindi siya bad mood. Or hindi siya hirap sa araw na yon. Kasi syempre, ayaw mong dumagdag sa problema at stress niya that day. Choose a quiet and private spot na kung saan makakapag-usap kayo ng maayos na dalawa lang kayo. And start by saying, gusto kong maging open-minded kaysa sasabihin ko. Pwede ba tayong mag-usap? Ito yung magsiset ng right tone. Kasi seryoso yung mukha mo, mafe-feel niya na seryoso yung pag-uusapan nyo. Kaya kailangan niya rin magseryoso. And before you do that, syempre nakaprepare ka na sana ng sasabihin mo sa kanya. At kung paano mo i-explain ng maayos na hindi nakagaya dati yung pakiramdam mo, na fall out of love ka na hindi ka na masaya. Just be sincere and honest sa lahat ng sasabihin mo. Tip number 3, set clear boundaries after the breakup. A clean break helps both of you to heal faster. Big help sa inyong dalawa na makamove on at mag-heal ng mabilis kung maayos kayong naghiwalay. Please don't do this. Wag na wag mo siyang iti-text or tatawagan after the breakup. Magkukos lang yan ng pain and suffering sa kanya at magiging worst lang yung situation. Stay put. Magpakatatag ka. Let them heal kasi makaka-help yun sa inyong dalawa. Lalong-lalo na sa kanya. Also, please stop being friends after the breakup. Kasi magkukos lang yan ng confusion sa inyong dalawa. Set boundaries at bigyan mo siya ng space para makapag-heal. So please stop texting them kasi nagigilty ka. Kasi mahihirapan lang siyang mag-move on. And I want you to know na giving them space is kindness. And sa tingin ko, yun na siguro yung pinaka-best way na pwede mong itulong sa kanya. That's 3 tips. Recap lang tayo. Number 1, be honest about your feelings. Number 2, pick the right time and place. Number 3, set clear boundaries after the breakup. Palagi mong tatandaan, hindi ka masamang tao sa pagiging honest about sa feelings mo. Mas pinipili mo lang yung courage over comfort. Alam kong magiging mahirap at masakit, pero isipin mo na this is the best way para matulungan mo siya na mahanap yung true happiness niya. Yung taong nakatadhana para sa kanya. I just wanna say thank you and I really appreciating you watching this video until the end. Interested akong malaman kung ano yung mga nagawa mo na kaya ako naman yung magtatanong sa'yo. Na-experience mo na ba na ma-fall out of love? Ano yung hardest part nung bumitaw ka sa relationship nyo? Anong advice yung ibibigay mo sa taong nararanasan tong ganitong sitwasyon ngayon? Kasi baka nanonood siya. Kaya please comment down below. And that's it. May isi-share lang ako. Habang nakalive ako nung nakaraan, merong nagkwento sa comment section ng relationship niya, ng current relationship niya. Shout out to Miss Melanie Marayag. Thank you for sharing your situation and for asking the hardest question. This video is for you. Kaya kung ikaw na nanonood,
is nasa same situation ni Melanie, para sa'yo rin tong video na to. Sana hindi ko nasayang yung oras mo, kaya naman please don't forget to hit that subscribe button and click that notification bell for more tips about dating, relationship, and happiness, at para updated ka sa mga videos natin na paparating. Always remember, do not underestimate the power of one more. You are so much closer from the life that you have to the life that you dream of. You are one like, one comment, one subscribe, one video, one person, one decision away from a completely different life. Naniniwala ako sa'yo. Proud ako sa'yo. Good job ka today.